Hello mga Mima, continuation lang to ng in-upload ko nung nakaraan. O diba 6 days ulit bago mag-upload. Hanggang ngayon kasi talaga medyo masama pa rin yung pakiramdam ko at namamalat nga yung boses ko. Kaya lang kailangan ko na talaga ito i-voice over kahit hindi pa ready yung boses ko. After ko nga matapos yung Money Bouquet at pakalmahin si Madam sa kanyang kaartehan ay ito naman yung ginawa ko. Royal Prince nga pala yung team nito at taga dito lang din sa amin yung umorder nito. Kakatuwa nga dahil makailang beses na rin talaga siyang umorder sa akin ng cake. At habang busy nga ako dito sa kusina ay paali-aligid na naman ito si Madam. Basta kasi nakakita yan ng cake ay gusto niya titikman din niya. Buti na lang ay tapos ko na rin i-cover yung cake at isiniset ko na nga lang rin yung icing. Para paglagay ko ng fondant mamaya ay mas makapit na. Sa mga oras naman ito ay gagawa naman ako ng fondant na gagawin ko rin pang decor sa cake. Sa totoo lang wala namang lasa at hindi talaga masarap tong fondant kumpara sa fondant. Mas maganda lang rin kasi talaga ipang decorate to sa cake dahil kahit magdamag siya sa rep ay hindi siya magmumoist at hindi ka mapapaya sa customer mo kinabukasan. Minsan kasi mahirap pakisamahan talaga yung fondant lalo na kapag maulan. Yung tipong akala mo matigas na pero pag i-deliver na biglang lumalambot. At kung kagaya kita na gumagawa rin ng cake, siguro naman na-experience mo rin yun. Hindi katulad nitong fondant, laban na laban. At hindi ko na talaga siya inaalala sa gabi kung lalambot ba siya kinabukasan. Nung araw din naman na to ay maagap ko rin siya iginayak dahil nga may lakad din kami at para maisabay ko na rin siya sa pag-deliver. Araw din kasi na to ang birthday nung auntie ko at syempre pupunta tayo. At ito na nga yung finished product. Binax ko na rin agad after ng photoshoot. Syempre hindi mawawala yung photoshoot pang post sa isa kong page. At eto nga bumabiyahe na kami. Syempre ang rota ulit namin ay papuntang Ginyangan. Sa bahayan ng Ginyangan. Mas marami kasing resort dito at taga dito rin yung auntie ko. Syempre lalayo pa ba siya? Nandito na lahat ng liguan. Nung araw na to ay sa Bacolong lang din kami sakay kasi wala rin si Mr. Pumunta kasi siya ng mga oras na to sa Lucay. Wala pang ligo-ligo dyan yung dalawa. Pero okay lang yan. Liguan naman yung pupuntahan namin. Charis. At eto nga nung makarating kami dito ay ibinigay ko na rin agad yung gift ko. Sigurado ako matutuwa dito si Uncle Charis. Ante, sana magustuhan mo? Ay, 90s ito! Nakakanormal ko! Hoy, tibak mo! O ba, sukat na sukat yan sa iyo. Masisingin na ata si Kim. Mga arbo rin yun ni Jamay. At dahil mainit na rin nung makarating kami dito ay ayan ginawa na muna ni Papa ng puwis si Sia. Talagang nagpakahirap pa siyang maghukay ng buhangin at magtabo para lang wag mainitan si Madam. O diba at may instant pool na si Madam, hindi na rin mabababad sa initan. At nung medyo malilong na nga, iniligo rin siya ni Papa para mas ma-enjoy naman niya yung tubig sa dagat. Tuwang-tuwa nga yan at halos ayaw umalis kahit pasikat na naman ang araw. At ito lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood. Kahit malat pa, next time ulit. Bye-bye!